Salamat. Salamat, Brother Johnson. Salamat sa Panginoon. So, mahalaga, sa pananampalatayang ito ay may paninindigan tayo. Kahit na nag-isa ka na lang lalakad, tayuan mo ang mga naunawaan mo sa salita ng Diyos. Maging halimbawa po tayo. Dahil maraming nagsasabing mananampalataya, pero ang attitude ay mangmang, mga kapatid. Kapag kaharap ay iba, sabihin, the same. Pagkaharap ay iba, sabihin, the same. Pagkaharap ang iba, pareho. Pareho tayo. Lalo na't may pakinabang, mga kapatid. So, huwag tayong mag-attitude ng ganun. Yan ang unang-unang binilin ni Brother Jackson, na sabi niya, a content for the faith which was delivered unto the saints, di ba? Yung paninindigan, sabagkat sabi doon, pagka tinuloy niya yung versikulo, maraming nagsisilakad na wala sa tamang paglakad. Kaya nga ipaglalaban mo di ba? Paglalaban mo ang katotohanan na tanggap mo, katotohanan na narinig mo, dahil ikaw ang magiging halimbawa. Tama? Lahat ng sasabihin mo, lahat ng isa sa puso mo, sa isipan mo, naka-intact yun. Hindi yung kapag may pagkapala, teka, babaguhin ko. Pagkakaharap ang iba, teka, babaguhin ko. So, gano'n Gano'n ang attitude ng mga kapatid, diretso ako magsalita. That is the attitude of many in the end time message followers. Kaya nga merong hangin diba? Hangin ng pananampalataya. So, kapag ikaw ay sumasabay sa hangin, malayo ang rapture sa iyo. Yung hangin ng pananampalataya, sumasabay ka doon, hinahangin ka, magkabi-kabila. Malayo sa iyo ang rapture. Pero may sinasabi rin naman na may 5 opisina na gagamitin. Kaya nga, 5-fold ministry. Sabi ni Brother Jackson, walang 3 mali, walang 3 tama. Walang 4 na tama, walang 1 mali. Walang ganon, sabi niya. Isa lang lagi ang tama. Amen po? Isa lang lagi. At kapag ganyan ang paninindigan natin, kapag ganyan ang attitude natin, sigurado na candidate tayo sa rapture. At yung paninindigan, yung bang, pag sinabing paninindigan yung bang kahit naghihirap ka, kahit walang saklolo, hindi mo ako tutulungan, di ba, nakatayo naman ako sa bato, di ba? Amen? Ikaw ay yumayaman, ikaw ay pinagpapala, hindi mo ako tutulungan, paninindigan ko ang katotohanan. Hindi naman ako pwede sumunod sa iyo dahil lihis ka di ba? Kapag tama ka, magkakasundo tayo. Pero kapag lumihis ka, magpapatuloy ako sa katotohanan. Paninindigan ko ang katotohanan. Kaya yumaman man ako, kaya paghirapin ako ng Panginoon, tatayuan ko to. Kaya dumami kami, kaya siyo kumunti kami, tatayuan ko to. Kasi hindi naman tayo tumatayo sa sitwasyon, mga kapatid. Tumatayo tayo sa katotohanan ng Biblia. Katotohanan ng salita ng Panginoon Diyos, mga kapatid. So doon tayo tatayo. Yan ang bato ng pahayag ni Kristo, mga kapatid. Dahil kapag ang isang gawain ay ang tendensiya ng pagkilos ng Panginoon, tila wala at malayo sa katotohanan, mga kapatid. Ang tendency niya pabalik sa denomination pabalik sa denomination. Mga kapatid, kung papansinin niyo from Brother Branham to Brother Jackson, almost perfect ang message.
Bakit ka mo? Talagang papunta sa perfection eh. Hindi umatras, hindi bumalik sa kung anong sinabi ng propeta. Dahil yun ay paatras na pananampalataya yon. Dahil ginagamit ni si Brother Branham bilang pamaypay sa kamay ni Kristo. At kapag ka nagpabalik-balik ka, at hindi mo tinayuan, hindi propeta ito apostol eh. Sino ba susundin ko sa kanilang dalawa? Ayan, ang mga tanong, di ba? So, kailangan may revelasyon ka. Kahit na Brother Jackson, sabihin natin may tuturing na minor siya ni Brother Branham. Dahil si Brother Branham, major prophet talaga, di ba? At yung kapangyarihan niya si kumilos sa kanya. Pero tandaan po natin, ang pundasyon ng pananampalataya, unang-una ay apostol eh. Di ba? Sabi ni Pablo, ang pundasyon ng pananampalataya, una-una nakatayo sa pundasyon ng mga apostol at propeta. Nauna yung yung apostolos eh. Shall we say amen? Yeah. Kahit na ba gaano katibay yung powerful na restoration na ginawa ni Brother Branham, kumilos talaga ang Diyos sa kanya. Pero iba din ang sukat na ibinibigay naman kay Brother Jackson. Kaya maraming galit kay Brother Jackson dahil nga sa pagkukumpara kay Brother Branham, Brother Jackson, pagkukumpara ng kapangyarihan. Pero pag pinagkumpara mo naman yung klaro ng pangangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, mahumble lang talaga si Brother Jackson, pero napaka-klaro. Napaka-klaro. At yan ang dahilan sa end time movement na parang wilderness eh. Dito ba? Ito ba? 3.5 years? 7 years? 3.5 years? Doon lang eh, brother, yung 3.5 years, 7 years. Talagang ano na eh, wilderness na yan eh. Wilderness na. Jesus Christ is God. Jesus Christ is the Son of God. Jesus Christ is God. Jesus Christ is the Son of God. Ano ba talaga dyan? Di ba? Amen? Aling ba talaga dyan? Dahil si Brother Jackson, maraming nagalit sa kanya nang tinayuan niya ang stand ni Pedro. Ano sabi ni Pedro? Sabi ng Panginoon, Pedro, ano naman ang sinabi mo sa kanila patungkol sa akin? Anong pagkaintindi mo kung sino ako? Sumagot si Pedro, Panginoon, ikaw ang Kristo, ang anak. Ang anak ng Diyos na buhay. Ang linaw nun. Anong sagot ng Panginoon? Mapalad ka, Pedro, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama. Sino yung Ama niya? Ang Diyos. Ang Ama. Di ba? Ama sa langit. Hindi pinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama. May Ama siya na nasa langit. At dahil dito, Pedro, sa pamamagitan ng batong ito, hindi literal na bato yun, kundi yung bato ng pahayag. Sa pamamagitan ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Sabi siya, amen? Hindi matatayo ang totoong iglesia kapag walang pahayag. Dahil marupok. Aggressive lang yung laman, pero in their minds and in their spirits, mga kapatid, o yung flesh, active, agresibo, pero sa kaisipan, parang merong question mark. Mga kapatid, hindi ganun ang pananampalataya. Ang pananampalataya, klaro. Dahil magmumula sa isipan mo ang revelasyon. At yung revelation na yan, pagkaklaro yan, pagtitibay ng puso mo. Marami, mga kapatid, lalo na sa end time, kapag ka merong dollar kapag ka merong salapi, doon na, mga kapatid, nandun na, may pamaypay na. Yan ang isang attitude, mga kapatid, na ikinokorek ni Brother Jackson. Dito pa lamang sa mga mas matatanda sa atin sa pananampalataya, mga kapatid, yan ang unang ikinorek ni Brother Jackson. Yung wrong motive ng pangangaral.
Ayaw ng Panginoon yan. Gusto ng Panginoon yung mapanindigan tayo. Tapos, amen? Meron tayong salita. Meron tayong isang salita. Amen? Kapag sinabi mo, eto nakita ko, ito naunawaan ko, at ito ang malinaw, period. Hindi yung pagkaharap mo yung isa, ang linaw, Brad. Yan talaga ang stand ko. Pagka napunta sa kabila, ay, Brad, pareho tayo. Punta sa kabila, Brad, pareho tayo. Pagpunta kaharap si Brother Arky, pareho tayo. Brother, alam mo talaga ang totoo sa'yo. Diba? Ganun mga kapatid Say amen? Kailangan mapanindigan. Kailangan maingat. Sabi nga ni Pablo, pinanghahawakan ang misteryo, ang hiwaga ng kabanalan. Yun ang totoong manggagawa ng Diyos. Dahil kapag pabago-bago, yung tuturuan mo ngayon, pabago-bago din yan. Naniwala ba kayo? Baka mamaya kayo na nagdidebate. Mga kapatid, nangyari to. Babanggit ako ng pangalan. Kayo, naranasan ninyo, mga anak ko. Basta gawain na yun, pinasyalan ninyo, na meron doong isang tao na may kasama rin siya, sinama niya yung kongregasyon niya, pero doon pa lang, mga kapatid, sa jeep pa lang, nagdidebate na yung kongregasyon niya Brother Johnson, si Brother Johnson, bata pa nun. Ito, mga anak ko na ito, mga bata pa nun, pero is Kenneth. Ewan kung nakasama si Kenneth sa Pampanga, mayroong mga pumasyal doon, mga kapatid. Hindi naman taga Pampanga yung tinutukoy ko. May mga attender din galing sa ibang lugar, pupunta ng Pampanga. Sa jeep pa lang nagdidebate na, mga kapatid. Sila yan magkakasama. Sabi ko, di ba magkakasama kayo? Ba't sinisiraan niyo yung kasama niyo? Hindi, brother, ibang stand yan, ibang turo niyan. Sino ba pastor niyo? Yun ang tanong, di ba? Ayoko mangyari dito yan. Kahit kakaunti tayo, mga anak, mga kapatid, there is one faith, there is one doctrine, there is one Lord, there is one Spirit, there is one God. Amen. Isa lang. Iba pa rin denominations, ang dami nila. Kaya nga, there is only one faith paano yung end time? Napakarami din nila. Iba-iba ang pananaw. Kaya nga, there is only one faith. There is only one doctrine. Mga kapatid. Dahil kapag ka nagsanga-sanga na yan at iba-iba, there is something wrong. Amen? There is something wrong. Magbulay-bulay ka. Mahalaga ang buhay mo. Mahalaga yung pinangakong rapture sa'yo ng Panginoon. Yung palang pahalagahan mo na Huwag tayong lumakad na may kamangmangan, mga anak. Dahil kamangmangan, yung itinatangay ka ng hangin, ng doktrina, ng aral, na kung kaya't yung kaisipan mo, hindi maipirme. Ang revelasyon ganito kahit nakapikit ka, kahit natutulog ka, lahat ng iaaral mo, ituturo mo, nagduduktong-duktong yon. Hindi pwede yung tinuro mo bukas, kinabukasan, babaguhin mo dahil hindi mo maiduktong yung outline mo ngayon. Intindihan natin? Hindi ganon ang totoong pangangaral. Mga kapatid, isang espiritu lamang yung pinaglilingkuran natin. At siya po ang naggagabay sa atin. Amen? Isang espiritu lang yung naggagabay sa iyo. Pagkatapos, ang turo mo, paiba-iba. Ang stand mo, paiba-iba. So, the same with your attitudes. Kaya hindi ka mapirme. Dahil paiba-iba rin ang attitude mo. Alam niyo, nung araw, nakapanaginip ako tungkol sa mga bakla, nagpo-prosesyon Nagkatotoo naman, mga kapatid. Diba? Alam niyo yung bakla. Bakla ang pananampalataya nun. Pabago-bago. Hindi mo malaman kung babae o lalaki. Ganon ang kanilang pananampalataya. Nagkatotoo naman.
doon sa panaginip ko. Kaya yung pinapasalamat ko eh. Mahirap yung managinip tayo na hindi nagkakatotoo, di ba? Tama? Baka gutom lang yan. Pero kapag nakapanaginip ka at nagkatotoo, sa Diyos yun. Amen? Isipin mo, nakatayo ako sa pulpito at nagsisermon ako eh, lalapit yung hihilahin akong ganyan eh. Abutin na ako, konti na lang eh. Ito, mga bata pa itong mga to. Pero nanindigan ako. Sabi ko, pag akit niyang ganon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tatlo, magkakasunod, mga kapatid eh. Umatras pumasok sa loob ng bahay eh. Bahay nila yun yung kung saan ako nangangaral pasok sila sa loob ng kwarto nila, hindi na lumabas, mga kapatid. Nahimasmasan eh. Sipin mo yun na mumulang ganyan sa galit. Wala naman dahilan, mga kapatid, para ako'y kaputan dahil nangangaral ako ng salita ng Diyos. Wala akong personal na galit kahit kanino. Hindi nila magustuhan ang sinasabi ko, mga kapatid eh. Sa Biblia eh, hindi nila magustuhan eh. Eto na, mga kapatid, dadakmain ako ang ganon. Simple lang. Mamamatay ako ngayon dito, pero wag mong gagawin sa akin yan. Kapag nangyari yung plano mo, at pinabaya ako ng Panginoon dito, ibig sabihin yan, hindi ako karapat-dapat dito. Ganun lang ang tanda na hinahanap ko. Pero pag tinulungan ako ng Panginoon, at nanatili ako nakatayo dito, nagtagumpay ka. Di ba? Kung alimbawang hindi ako tinulungan at ako naibagsak dito sa pulpit na to, nagtagumpay ka at hindi na ako mananatili pa sa pulpito. Pero kung kinampihan ako ng Panginoon, ibig sabihin, yan ang tanda na hinahanap ko sa Panginoon, na mananatili ako dito. So, ganun lang kasimple nasa isip ko. Pag nangyari ang gusto mo akong ibagsak, gusto mo akong patumbay ngayon dito sa aking kinatatayuan, pag nagtagumpay ka, hindi na ako mangangaral. Pero pag kinampayan ako ng Panginoon, paglalaban ko to. So, ganun lang naman. Kinampihan naman ako ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen? Si Brother Jackson, ganyan. Nag-iisa siya sa pananampalataya. Maraming group of end times na nagalit sa kanya. Ang tawag kay Brother Jackson, alam niyo kung ano? Black sheep. Black sheep. Pero tignan mo ang turo ni Brother Jackson, mga kapatid. Pati yung pagkilos ng Panginoon sa kanyang ministry, mga kapatid. Simpleng ministry. Walang pang-uuto. Walang pang-aakit ng mga dolyares, mga kapatid. Wala yon. Hindi niya inugali yun, mga kapatid. Sumampalataya ka sa salita. Manindigan ka sa salita. Yun ang kanya. Kaya marami mga pioneer, mga kapatid, nasira pagdating sa ganyan Sira pagdating sa dollar. Kasi nangangarap, kailangan gumanda to. Kailangan aircon, kailangan mga kapatid, dyan ang tao nahuhulog Unahin mo yung mensahe. Unahin mo yung turo. Unahin mo yung kaluluwa. Hindi ba? Unahin mo yung buhay. Unahin mo yung pinag-uutos sa'yo. Yung iba, mga kapatid, ayoko na lang magkwento Kasi, madungis Nakatanggap na, binigyan na. Tapos kung makaasta, wala nakuha. Ayun. Hinayag ng Panginoon. May mga listahan eto, binigyan ka 2 lote. Ayan. 2 lote yung binigay sa'yo. Kung makaasta ka, wala kang nakuha. Mga kapatid, marami nagpapatotoo. Ako naninindigan ako Simple lang. Pagka pera na ang umiral, ayoko dyan. Kaya nga ako naghanap buhay Isipin mo pag dumadating yung misyonaryo na yon. Yung mga hindi magkakasundo, nagkakasundo.
Alam mo yan? Yung hindi nagkakasundo sa mensahe, nagkakasundo. Paano na pagkasundo yun? May dollar Tama? Say amen? Kaya maraming bumagsak din. Maraming hindi nagpatuloy sa end time. Alam niyo ba yun? Hindi pa. Hindi ko na kailangan ipaki-introduce sa inyo kung sino-sino yung mga kapatid. Maniwala na lang kayo sa sinasabi ko dahil karanasan ko to. Dahil wala nang marinig ko ang mensahe, sabi ko sa puso ko, ito ang totoo. Wala nang iba. Binata pa ako noon. Wala nang iba. Hati ang buhay ko Sabi ng mga kasama ko sa opisina, mali ang pinasukan mo. Hindi ka para nasa isip nila, hindi ka dapat dito nagtatrabaho. Parang gano'n. Dapat sa'yo nagpari ka. Parang gano'n. So, misinterpretation na naman yan. Pero hindi ko naman ginagawa yung pagbabasa sa oras ng trabaho. Talagang mas marami lang sa trabaho yung pahinga. Dahil niloob ng Panginoon Diyos yung trabaho binigay sa akin na puro pahinga talaga. Pag natapos yung trabaho, pahinga. Mag-iintay ka kung kailan yung darating yung another issue, bonbon ang issue ng mga magazine Pagka nailabas na yung bon na yon, pahinga ka na. Di ba? So, ayan. Binigyan tayo ng panahon ng Panginoon. At yung natutunan natin sa tao ng Diyos, sa apostol ng Panginoon, isinugo niya, mga kapatid, napapanaginipan ko siya At nung pagdating ngayon, nung kanyang inintroduce na end time John, mga kapatid, hindi biro yan. Yan ang rapturing faith. Yan ang pinaka-climax, mga kapatid, na wag nating mamimiss. Maaring kung tititigan mo siya, parang hindi mo magugustuhan dahil maitim. Brother Raymond, kaya hindi tayo tumitingin sa itsura Tumitingin tayo doon sa revelasyon na nasa Kanya. Yung kaunawaan na binigay ng Diyos sa tao dahil ginagamit siya ng Diyos. Nakita niyo bang, oy brother, ginagamit ka pala, ginagamit din kami. Pwede bang makahingi ng tulong? Hindi natin ginagawa yan, mga kapatid. Hayaan natin ang Panginoon na humipo sa mga tao. Di ba? Yes. Prioridad natin ang mensahe, mga kapatid. Prioridad natin ay turo. Ngayon, kapag papalain tayo at hindi naman natin nire-reject ang mga tulong, mga kapatid. Yung denomination hinahatiran ako dito ng ayuda Tuwan-tuwa ako. Di ba? Kaya nga ako napasama sa kanila at nag-share na rin ako sa kanila. Ngayon lang, medyo inactive ako dahil nagdatingan itong mga end-timer. At nakita ninyo naman, kayo ang saksi, end-time message. Pero, mga kapatid, kung kayo mapanuri, kung kaya nyo pagkasundo-sunduin yung kailang mga turo, mapalad kayo. Pero kung maililihis kayo, yun ang problema. Sabi siya, amen? Amen. So, mag-share ako, mga kapatid, ulit na lang ito, Gusto kong i-share sa inyo yung chronological order ng Week of Daniel. Kasi napakahalaga nito, mga kapatid. Bihira tayo magtalakay nito. Pero, pag nakita nyo ito, magiging klaro ang Biblia sa inyo. Chronological order of the book of Revelation. Sabihin na lang natin. Unti-untiin natin po yan. Tawag sa amen? Yeah. Sige po, manalangin tayo sandali. Hingin natin ng patuloy na gabay ng ating Panginoon. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon. Naniniwala kami na hindi ka tumitingin sa dami at sa kaunti, Panginoon, kundi tinitignan mo ang aming pananampalataya. Tinitignan mo ang aming mga pag-uugali. Kung paano namin pinaninindigan
ang mga turo at aral na mula sa banal na salita, Panginoon. At dito ka nanuluwalhati, Panginoon. Ikaw ang nagsabi na sino itong mga umiibig sa akin, kundi sila na nagmamahal sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya kami nagmamahal, Panginoon. Kung kami may kahinaan at mga pagkukulang sa buhay, naniniwala kami na riyan ang salita mo para kami linisin, na para kami pagtibayin, na kami palalakasin at bigyan ng higit lalong matibay na pananampalataya. Maraming umaasa, maraming tumatakbo, maraming lumalakad, maraming menasa, Panginoon. Subalit, Panginoon, ikaw ang nagsabi, hindi sa kanila na tumatakbo, hindi sa kanila na lumalakad, ni nagnanasa man, kundi sa kanila na iyong kinahabagan. Kaya na papasalamat kami, Panginoon, sapagkat ito ang nagpapatunay ng iyong kahabagan sa bawat isa sa amin. Nabuksan mo ang mga hiwaga sa bawat isa sa amin at bigyan kami ng matibay na paninindigan at pananampalataya gaya ng pinag-uutos ng iyong mga alagad. Kaya nagpapasalamat kami sa hapong ito, Panginoon. Nariyan ka. Minsan pa ay iyong patnubay sa pangalan ni Yahushua, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, ang banal ni Israel, ang nag-iisang anak ng Diyos. Salamat po. Amen. Amen. Shall we say, praise the Lord. So, para sa kapakanan ng mga ganun lagi repeat. Para sa kapakanan ng mga ilan na nalalabuan pa, sa mga ilan na ngayon lang uli mapapakinggan ito, sa reminder, sa Week of Daniel nagsisimula ang palatandaan natin. At ito po ang duduktong sa aklat ng Book of Revelation. Ano? Na kung saan ang Book of Daniel ay para sa mga Hudyo at ang Book of Revelation naman para sa ating mga Hintil. Bakit nasabi ko yung 70 weeks, yung Book of Daniel para sa mga Hudyo? Dahil Hudyo po si Daniel, di ba? Amen? At yung mga prophecy po doon, yung mga hula niya doon, para sa angkan ni Israel. Tama po? At ang Book of Revelation naman ay para sa Bride of Christ, para sa Gentile. Bagaman Hudyo ang nagdala, mga kapatid, si John the Beloved, isang Hudyo po yun. 5 aklat po ang naisulat niya, no? 1 John, 2 John, 3 John, Gospel of John, at ang huli ay ang Book of Revelation ay para po yan sa Bride of Jesus Christ. Alam niyo ba yon? Ang Book of Revelation is strictly for the bride. Amen? Ang mga Hudyo, walang malay dyan sa Book of Revelation na yan, mga kapatid. Doon sila sa Book of Daniel. Dahil hindi sila kabilang sa bride. Alam niyo ba yon? Ang bride ay gentle bride. Gentle. Para sa atin ang rapture. Shall we say amen? Sangayon ba kayo? Alam niyo, mapalad tayo. Tayo inihugpong lang sa mga Hudyo, pero para sa atin ang pangakong pag-agaw. Bibilisan ko lang po, mga kapatid, at bilisan din nyo yung mga bago nating tagapakinig, para hindi na masayang mga araw nyo. Ulit lamang ito, reminder para sa inyo, kung inyong pinahalagahan ang bawat salita na iniaral sa pulpitong ito. Sabi po dito, ito ang pangako sa panalangin ng mga Hudyo sa pangunguna ni Daniel. Sabi po dito, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy cities. 70 weeks, 70 week years, 70 times 7 years is 490 years. So yun ang itinakda para sa mga Hudyo, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Jerusalem po yan. Napakaraming syudad, pero ito yung nag-iisang holy. So walang iba po ito kundi ang
ang Holy City, Jerusalem. At ang mga layunin, tandaan po ninyo, pag naganap ang mga bagay na ito, ibig sabihin, nasa millennium na tayo. Shall we say amen? So, samantalang hindi pa nangyayari ito, wala pang rapture. Shall we say amen? Kasi may mga na-rapture na yung binabanggit ni Brother Johnson kanina, totoo yan. Yung iba na may katawang makalangit na doon kaya yung katawan nila hati-hati meron sa lupa, meron sa langit isang kaluluwa lang ang binigay ng Diyos sa atin. Sangayon ba kayo? Hindi po yung kaluluwa mo hinati, yung kalahati nag-iintay sa iyo. Kaya nga sabi ni Pablo, papalitan tayo ng maluwalhating katawan. Tama, pag sinabing papalitan, sino yung papalitan? Yung nasa taas o yung nasa baba? Siyempre, ikaw yung nakikinig ngayon, di ba? Kasi ikaw yung nakakaunawa. Ikaw yung tinuturuan ng Panginoon. Ikaw yung hinihahanda ng Panginoon. Hindi yung nandoon na. Tama. Kaya nga sabi ni Pablo, papalitan tayo in the twinkling of an eye. For this corruptible must put into incorruptible, and this mortal shall be put to immortal. At doon ang sinasabi, shall we say amen? So, ibig sabihin, hanggang nasa place ka pa, hindi pa tagumpay yan. Tama? Kasi, umumaba ka pa tayo Shall we say amen? Kapag ka hindi ka naging maingat, na inisip mo, hindi, anak naman ako ng Diyos Hindi mo iningatan ang buhay mo. Nagpawardi-wardi ka sa buhay nito, mga kapatid. Hindi mo tiyak ang iyong kaligtasan dahil nagkakamali ka. Tama? Sabi ng Biblia, tiyakin ninyo ang inyong kaligtasan. Marami masyadong ipinokus ang kanilang pananampalataya sa isang tao lang Sino yun? Doon sa end time prophet. Ibinigay na yung buhay nila. Kung ano sasabihin ng propeta, yon din ang aking sasabihin. Mali yun, mga kapatid. Amen? Dahil ang propeta mismo nagsabi, back to the word, back to the Bible, back to the original, back to Pentecost, back to the Word of God. So itong salitang ito, huwag niyong kaliligtaan niya, mga anak, kaya yung Biblia niyo, bubuksan niyo lagi yan, para hindi kayo madaya. O kaya may hangin na dumaan dito, mga kapatid, pagkatapos napakinggan ninyo, ikaliligaw niyo yan, hindi ko kasalanan yan, kasi hindi kayo nagbantay di ba? Shall we say amen? Sa panahon ni Brother Branham, may dual statement, may triple statement. Bakit hindi nag-ingat itong mga ito? Di ba? Bakit hindi sila nag-ingat? Yung iba naman, papunta na ng denomination. Pasayaw-sayaw, mga kapatid. Maganda yan, dancing in spirit na yan. Kung yan ay may katotohanan, nakalakip sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero kung wala na, pabalik na yan sa denomination. Mga kapatid, hindi ka naligtas sa pagsasayaw mo. Maaring anointed ka, maaring napasayaw ka dahil sa anointing. Pero ang hinahanap ay pananampalataya, revelation ng hinahanap. Knowledge of truth. Knowledge of truth ang hinahanap. Yung unawa na hindi mo kayang baliin. Sabi ni Brother Jackson, pag dumating ang fivefold ministry, walang sino mang tao o pastor o sino man na pwede magpabali na kanilang sasabihin. Pag dumating yung 5, ilabas na ninyo yung sinasabi niyong naunawaan ninyo at ihahayag ng Panginoon ang salita niya. Mga kapatid, back to the Bible. Kapag nagmahal ka sa salapi, hihilain ka niyan. Ililigaw ka niyan. Tandaan niyo ito sinasabi ko, mga kapatid, kailangan balanse ang buhay natin. Mahalaga ang salapi. Mahalaga ang buhay. Balansehin lang natin yan. Tama? Wag natin ipagpalit ang pananampalataya sa salapi. Amen po.
Huwag natin pagpapalit. Hindi naman tayo pinaghihirap, di ba? May makain tayo, may mainom, may maging masaya na tayo. Kahit na hindi mo pwedeng idahilan niya, Panginoon, naghihirap na kami. Tignan mo nga yung bahay namin, barong-barong na. At pagkatapos may lalapit sa'yo, Brad, ito ang turo namin. Sang-ayon ka, di ba? O tutulungan ka namin. Oo nga, yan ang tama. Yun. Tapos lapit ka mas isang kapatid. Inalok ka na naman ng salapi. Yan ang tama. Tapos may nag-share ng maliwanag sa'yo sa Biblia na hindi mo matanggihan. Kahit pagsamasamahin pa yan. Mga kapatid. Kaya muna, parang tama ka rin naman eh. Kasi tama rin sila eh. Tama ka rin eh. Hindi pwedeng ganun. Di ba? Kaya nga tama ang Biblia. Hindi yung magkakaiba lang nga eh, mga kapatid. Tapos pareho pa rin ang tama. Ano ba gusto mo talaga? Di ba? Pera? Madali lang kitain sa lapi kung masipag tayo. Tama. Hindi tayo paghihirapin ng Diyos kung masipag tayo. Tama. Pero kung tamad tayo, ang gusto natin pastor ako evangelist ako bakit ako magtatrabaho? Kung ganyan ang ugali natin, ayaw natin mapagod sa buhay na ito, mga kapatid. Sabi ni Pablo, ang ayaw gumawa, huwag din namang kumain. Malinaw yan. Evangelist ka? Pastor ka? Ayaw mo magtrabaho? Huwag kang kumain. Huwag kang umasa sa ibibigay ng tao dahil sila man ay mga kumbaga, may mga pinagdaraanan din yung mga yan. Hindi lahat ng panahon mabubusog ka. Kailangan, sabi nga, matuto sila magtrabaho para magbigay sila sa mga nangangailangan. Di ba? Yan ang sinabi ng Biblia, di ba? Mahirap naman kung ikaw lagi yung nangangailangan. Di ba? Amen? Kaya sama is better to give. Doon na ako sa nagbibigay, di ba? Kasi yung laging umaasa, mga kapatid. Mahirap yung umaasa kasi magmukhang kawawa ka. Mahirap yun. Huwag nating ugaliin yun. Matuto tayo maghanap buhay, mga anak. Yung awa, yung kasi ng Panginoon Diyos, nandyan lang naman yun, di ba? Pag hinipo si kapatid, di ba? Kapag pinagpala ang gawain, ganun lang. Pero for the meantime, at wala namang kakayahan, huwag tayo maging pasanin. Sabi, di ba? Huwag tayo maging pasanin sa iglesia. Sabi ni Pablo, yan ang pinag-uutos niya, mga anak, mga kapatid. So, wala tayong magagawa. May kanya-kanya tayong sukat. Kung simpleng buhay lang ang binigay sa atin ng Panginoon, at kulang tayo sa kakayahan, pagyamanin na natin yan. Pagyamanin natin ang unawa, ang pahayag ng Panginoon. May makain tayong konti, may makain tayong marami. Maging masaya tayo. Amen? Mga kapatid, meron nga akong kakilala, mga kapatid, hindi naman siya maperang tao, pero yung mga mapera, titignan mo, aninipis ng katawan, Pero yung isang tao na simple lang ang buhay, mga kapatid, naglalaki yan ng katawan, Di ba? Bakit? Kasi pinagpapala siya ng Diyos sa simpleng buhay na kanyang nilalakaran. Hindi siya pinagkukulang, in other words. Lagi siyang masaya. Pagkausap mo yung tao na yan, masayahin wala dyan yung may problema siya, may kabigatan, hindi mo maririnig sa kanya yan. Lagi yan, mga kapatid, gusto niya yung masaya, laging may katatawanan, mga kapatid. Simpleng tao, pero hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. So, say amen? Amen. Praise the Lord. So, wag na tayo maghangad ng higit pa dahil ang kayamanan ay na kay Kristo. Tama? Na kay Kristo ang kayamanan. Sino ba si Kristo? Si Kristo ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, sa salita niya, matatagpuan mo ang kayamanan. Tama ba yun? Amen. Ayan. So, ang mga layunin, mga kapatid, hindi pa natatapos ito sa bayang Israel to finish the transgression. Di ba, Brother Johnson? May mga bakla pa rin naninirahan sa Israel
and to make an end of sins. Hanggang ngayon, hindi nila matanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Paano masasabing tapos na ang lahat? Di ba? Amen. And to make reconciliation for iniquity. Wala pa nga Kailan mangyayari yan? Paglitaw ng dalawang propeta sa Israel, Moses and Elijah. So, say amen? Amen. Reconciliation. Hindi na ang Panginoon mismo, kundi yung dalawang propeta ni Kristo. Shall we say amen? Amen? And to bring in everlasting righteousness. So, wala pa nga ito Tama. Pag sinabi mong everlasting righteousness, perfection ito. Perfectness ito. Di ba? And to seal up the vision and prophecy. Hindi pa nga wala pa nga klaro, wala pa nga linaw, wala pa nga kapahayagan. Pero mahahayag pa lang. Tama? Yan ang layunin. And to anoint the most holy, that is the most holy place. So, kailangan magtayo ng holy place. Shall we say amen? Yeah. Dahil si Kristo umakyat sa Ama, dati na siyang anointed one, at yung anointing ng Ama, hindi mawawala sa Kanya. Tama. Yung anointing ng Most Holy Brother Johnson ay ito ngayon, yung lupa na kinakatayuan ng Mosque of Umar, sa tagiliran ng Wailing Wall, na kung saan sumasamba ang mga Hudyo, at yung mga Muslim naman ay nasa loob, mapapasa kamay yan ng Israel. True short day war. Mga kapatid, short day war uli. Kagaya ng nangyari sa 1967 at pahihintulutan ang Israel makapagtayo ng third temple. Mga kapatid. Sa 25, know therefore and understand that from the going forth of the commandment of Cyrus the Great, na inudyukan ng Panginoon na magbigay ng kautusan para sa restorasyon ng bayang ito at ng templo, that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks, 62 weeks. At ano ang nangyari sa panahon na yan? The street shall be built again, and the wall, even in troublous times. So, matatayo. Walang duda yun, mga kapatid. At naitayo nga ito, yung second temple ang tinutukoy dito. So, 26, and after 62 weeks, yung 62 weeks na yun, shall the Messiah be cut off? Malinaw yan. Dito. Walang pasobra, mga kapatid. The Messiah shall be cut off, mapapako, mahihiwalay o mamamatay, but not for himself, para sa atin. And the people of the prince, this is the Antichrist, mga kapatid. Soldier emperor Vespasius at yung kanyang anak, mga kapatid, ang umatake sa Jerusalem, 70 AD yon. And the people of the priest that shall come shall destroy the city and the sanctuary, that is the second temple. And the end thereof shall be with blood, and unto the end of the war desolations are determined. Pagkasira ng bayang Israel, dahil sumalakay muli, mga kapatid, ang Antikristo sa pangunguna ng Titus family at giniba ito 70 AD, ipinagtabuyan ang mga Israelita, inalipin sa iba't ibang bansa, at mga kapatid, 1948 sila na-restore bilang bansa, mga kapatid. Ayon sa history, 1.3 or 1.5 Jews ang pinatay sa panahon na yan. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. So, masyadong malayo ang agwatan nito, mga kapatid.
etong hindi tumutukoy sa soldier emperor, kundi tumutukoy po dito, mga kapatid, sa isang covenant maker. Kaya nga, covenant maker with the spirit of the Antichrist. Kaya nga, pansinin po ninyo dito, hindi siya katulad ng soldier's emperor at ng mga emperador ng una, kundi isa siyang mapagpayapa. And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the middle of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. So doon, sa middle of the week, doon nagsimula ang paninira. Tama? Antimano, mga kapatid, nagkaroon ng peace covenant. Bakit nagkaroon ng mga peace covenant? Nagtanong isang pastor. Hindi ba nakakaranas ng gera dito? Nagkakaroon ng bakbakan. Yan lang nangyayari niya sa Ukraine, ng Russia, at iba-ibang bansa, mga kapatid. At lalo-lalo nakasentro ang Israel na laging binobomba, laging ginigera, mga kapatid. Yaan ang magiging rason na papasok itong covenant maker na to. At sabi doon, he shall confirm the covenant with many for 1 week. So hindi siya isang sundalo, kundi isa siyang pare, mga kapatid, mapagpayapa. Subalit, sabi dito, in the middle of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of the abominations, abomination pala, mga kapatid, ang kanyang dala. Amen? He shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Dito, ibubuhos sa kanya ang galit ng Diyos, mga kapatid. So, isang pare, pagdating ng middle of the week, alam natin dito, ang pag-ahon ni Abaddon. So, 69 weeks. After 69 weeks, ano ang kasunod? Mayroong 2 days of Hosea. Buksan natin, Hosea 6, 1 and 2. Ang pananampalataya ay sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Hosea 6, chapter 2. Chapter 1 and 2. Tingnan po ninyo, no? Come and let us return unto the Lord. Bakit magbabalik sa Panginoon? Sapagkat nahiwalay sila sa kanilang mga kasalanan. Yan ang pinapanalangin ni Daniel, ano? Na kung kaya't merong pangakong 70 weeks na itinakda ang Panginoon Diyos. Come and let us return unto the Lord, for He hath turned. Sa Tagalog, ano? Magsiparito kayo at tayo manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya ay lumapa at pagagalingin niya tayo. Siya ay nanakit at kanyang tatapalan tayo. Sino yun tayo? Ang Israel nation. Shall we say amen? So, sabi sa verse 2, pagkatapos ng 2 araw, ay muling bubuhayin nila tayo. Pagkatapos ng 2 araw, ay muling bubuhayin. Bubuhayin niya tayo. So, after 2 days, ibig sabihin, hindi sila kasama sa rapture, Brother Johnson. Tama. Hindi kasama ang Hudyo sa rapture. Dahil yung 2 days na yan, sa dulo ng 2 days, para sa atin yan. Diyan ang resurrection of the virgins, of the wise virgins. Tama? Amen? Mahalaga ito. Magkaroon tayo ng linaw sa bagay na ito. Ito, nandito na ito. Matagal na ito naka-display dito. Hindi ko lang na-detalye ito, mga kapatid. After 2 days. So, after, hindi sinabing
at the end, Brother Johnson. Hindi sinabing at the end of the 2 days, hindi. Kailangan precise tayo, mga kapatid. Kapag sinabi ng Biblia, after 2 days, He will revive us. Ibig sabihin, pagkatapos ng grace to the Gentiles, i-revive si Israel, lilitaw ngayon ang dalawang propeta. Tama? Sino yung dalawang propeta? Moses and Elijah. Tingnan nyo sa verse 2, ituloy ko lang And after 2 days, He will revive us. In the 3rd day, He will raise us up, and we shall live in His sight. So, ibig sabihin, mag-gather ng Panginoon si Israel sa kanyang presensya. Tama? Sa pamamagitan ng pangangaral ng dalawang propeta na ipinakilala kung sino ang manunubos. Mga kapatid, maipapanumbalik lang si Israel sa Panginoon Diyos kung tatanggapin ni Israel ang kanilang Misaya. Dahil kung hindi nila tatanggapin ang kanilang Misaya, rejected din sila. Walang kaligtasan sa kanila. Kailangan magpakumbaba sila at kilalangin yung kanilang tagapagligtas. Lalo na sa panahon na yan, na ang dalawang propeta ay naghahayag ng katotohanan patungkol kay Kristo. Amen? So sabi dito sa verse 3, then shall we know if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning, and He shall come unto us as the rain, as the latter and the former rain unto the earth. Mga kapatid, magkakaroon ng revival sa Israel. Amen? Magkakaroon ng revival. Latter rain. Anong rain yan? Hindi literal na ulan yan o bumabagyo, mga kapatid. Yan ay pagbuhos ng Espiritu Santo kung paano bumuhos sa Israel, sa Jerusalem, sa upper room, sa Book of Acts, mga kapatid, kung paano bumuhos ang kanyang Espiritu. Shall we say amen? Amen. Joel chapter 2. Sa verse 23, so ito yun, be glad then, ye children of Zion. So you see, Israel, and rejoice in the Lord your God, for He hath given you the former rain moderately, and He will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month. Mga kapatid, dito yun. Dito bubuhos, mga kapatid. Ang Espiritu ng Panginoon, binanggit, first month, First month ng pag-ani yan, ng mga firstborn in Christ, mga kapatid, including the 144,000. Naintindihan natin? 144,000, igagather, mga kapatid, aanihin ng 144,000. Sa pamamagitan ng latter rain. Di ba? Yung latter rain, bago anihin, uulan muna, nung huling ulan, bago anihin ang naitanim. Tama ba yun? Sino ba nagtatanim dito? Kailangan ang latter rain. Tama ba? And I will restore, sa 25, tingnan nyo, and I will restore to you the years that the locust hath eaten. Sino yun? Locust na yan, mga kapatid. And the cankerworm, and the caterpillar, and the palmer worm, my great army, which I sent unto you. Puro maninira ito mga insekto, mga kapatid Babylonian Empire, Persian Empire, Grecian Empire, then the Roman Empire. Shall we say amen? Ang huling pagkagiba, Roman Empire ang gumiba sa kanila sa pangunguna ni Roman General Titus Vespasius. Shall we say amen? And ye shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Yung people dito, my people, Israel to. Tayo, hindi tatawagin people. Alam mo, tawag sa atin? Wipe tayo Diba? Revelation chapter 19, diba?
Tignan nyo, ang tawag sa atin, wife eh. Tingnan nyo Revelation 19, verse 8. Verse 7. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come. Si Kristo yung Lamb. Si Kristo yung Kordero. And His wife, sino yung wife? Tayo. Amen? The church. And His wife had made herself ready, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteous acts of the saints. And He said unto me, Blessed are they which are called unto the marriage of the Lamb. Saan po yan? Dito. Sa half-hour silence. Mga kapatid, makikita natin yung dalawang propeta. Masasaksihan natin yan. Sasaksihan natin ang pagtatayo ng templo. Say amen? Masasaksihan natin lahat yan. Kaya nga meron nagtanong kapag ikaw ba'y nabuhay, saan ba ang pipiliin mo? Saan bahagi ng panahon ang pipiliin mo? Sige nga, saan yung gusto? Sa panahon ni Enoch? Panahon ni Noah? Panahon natin ngayon? O sa panahon ng Great Tribulation? Mamili kayo. Anong panahon? Maganda yung panahon kinabubuhayan natin. Kasi nandito yung katuparan Tama. Dito tayo nagiging matatag, dito tayo nagiging matibay dahil pinatututuhanan ng lahat ng salita ni Kristo ang mga kaganapan sa buhay natin. Amen? Ngayon, kung mapagmahal ka sa salita ng Diyos, ikakagalak mo ito. Polish Virgins, baliwala sa iyo ito. Alam niyo ba yon? Baliwala sa iyo. Okay lang. Pero, para sa akin, kung akong tatanungin mga kapatid, niyakap-yakap ko to. Maging una pa man. Dahil, napakahalaga sa akin. Tulad ni Solomon. Si Solomon, hindi humingi ng kayamanan. Wisdom, knowledge ang hiningi niya. Revelation. So, naalala ko ako'y nanalangin dahil nakikita ko yung turo ni Brother Jackson. Sabi ko, Lord, gusto ko sana makatulad ko yung tao na ito kasi ang lalalim ng kanyang turo, mga kapatid. Hindi nga ako pinagyaman ng mayaman, pero sapat lang, mga kapatid. At nakakaraos naman, may kagaangan sa buhay. Ang yaman natin ngayon ay si Kristo. Yung revelasyon. Bakit ko sinabing yaman ito, Brother Johnson? Maraming pantas at matatalino ang tumitingin at nagnanasa at dumidinig. Dadapwat wala nakita, wala narinig. Hindi ba? Sabi siya, amen? Sabi ng Panginoon, mapalad ang inyong mga tainga sapagkat kayo nakakarinig. Mapalad ang inyong mga mata sapagkat kayo nakakakita. Yung iba, half-blind, talagang ganyan. Half-blind. Hindi, ang istang ko ganito. May tama naman. Pag pumunta dito, lihis, mga kapatid. Kailangan pareho ang nakikita ng mata mo. Kung ano nakikita ng kaliwa, yun din ang nakikita ng kanan mo. Tama. Hindi yung, dahil nakatakip yung dollar Alam niyo, nakatakip yung dollar dito. Kaya nakikita, kapraso, half-truth ang nakikita. Kaya pag lumipat yung dollar sa kabila, ito nakakita, pero ito tatatakpan na naman yung kabila. Wag tayo magmahal lang sa salita, kundi sa gawa. Kapag may dollar na, mga kapatid, iba ng takbo ng isip ng tao. Yan ang paulit-ulit kong pinaalala sa inyo. Mahalin ninyo ang manindigan sa katotohanan. And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful, and True, and in righteousness he doth judge and make war. Si Kristo po yan, mga kapatid.
sasalubong po tayo sa Kanya. So verse 9, Revelation 19 verse 9, and he said unto me, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. Kasalan yon. And he said unto me, these are the true sayings of God. Sa Tagalog, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng Kordero. Rapture po yan. Meeting in the air po yan. No? Sumapalad tayo. Mapalad yung nagbigay ng kahalaga. Amen. Yung nagbigay ng halaga sa kanyang salita. At sabi pa, dadapat tungkol, 1 Thessalonians 5:1, dadapat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa ito sa inyo. Ang anuman, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw. Na kapag ka sinasabi ng mga tao kapayapaan, katiwasayan, dito tayo nabubuhay. So, say amen? Ito. Sa half-hour silence tayo mabubuhay, mga kapatid. Ano sinasabi? When they shall say peace and safety, ito, the man of peace. The man of peace, mga kapatid. When they shall say peace and safety, then sudden destruction will come upon them as travail upon a woman with a child, and they shall not escape. You see? False peace, mga kapatid, ang nangyari. But ye, brethren, sa verse 4, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Ye are all the children of the light, and the children of the day. We are not of the night, nor of the darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Magbantay at mapagpigil, mga kapatid. Shall we say amen? Ito ang pinagpapayo ng Panginoon. Kasi hindi tayo makakwalify, mga kapatid. Mapalad tayo dahil may paghahandang ginagawa ang Panginoon. Kasi kung walang paghahanda, mabibigla ka eh. Di ba? Pagka minsan, uminit ang ulo mo, mga kapatid, hindi mo alam yan kung kailan darating yan, di ba? Baka hindi tayo maging qualified. Pero alam ng Panginoon. Kasi sa araw-araw ng buhay natin, binibihisan tayo ng kanyang mga salita. Nililinis tayo ng kanyang mga salita, mga kapatid. So yan, mga kapatid, bubuhos, magkakaroon ng revival sa Gentiles, kasabay ng revival sa Israel, then thunderings sa atin, mga kapatid. 7 thunders will utter their voices. Yung iba, pagka nakarinig ng thunders, mga kapatid, kulto ka na sa panahon ngayon, Johnson. Pag nangangaral ka na about the thunders, kulto na. Hindi kasi nagbabasa ng Revelation chapter 10. Yun ang nakakalungkot. Hindi ka lang mag-stand ka lang na 7 anointed men. Ang thunders, kaya nga voices eh. Hindi naman pusa yung 7 thunders na yan na magmimiyaw. Diba? Hindi naman aso yan na magbabark. Hindi naman na leon yan na ano bang aater ng leon, mga kapatid. Kaya nga voices eh. Tao yan. Pilit na sinasara ng kanilang mga mata, isa lang ang ibig sabihin niyan. Maraming tumitingin pero hindi makakita. Maraming dumidinig pero hindi makarinig. Tama ba? Yun ang pinakadelikado sa buhay ng tao eh. Diba? Malinaw na malinaw, klarong-klaro, binabasa, pero hindi pa rin makita eh. Ano yan? Merong nakatakip sa mata. Ano yan? Yung motibo ng tao.
yung layunin ng tao sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Yan ang nagsasara ng mata ng tao eh. Pero kung tama yan, tama ang attitude natin, napakagaan na ang salita ng Diyos makapasok sa puso, sa isipan ng tao. Matututo tayo. Shall we say amen? May matututunan pa tayo. At patuloy tayong matututo sa Kanya. Purihin ang Panginoon. So, ano ang mangyayari, no? Ito sa Israel, mga kapatid. Number 11. Kasabay ito halos ng rapture, Chapter 11 ng Revelation. And there was given me a reed like unto a rod. Sino yan? Si John. Panukat. Ang purpose ng panukat, pag tatayo ka ng building, para makita kung approved, di ba? Tama yung sukat, tama yung sukat, di ba? Yan ang panukat, mga kapatid. There was given me a reed like unto a rod. Si John yan. And the angel stood, saying, Rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. Tanungin ko kayo. Madalas natin nababasa yung Thessalonians chapter 2, verse 2. Sitting in the temple of God, and showing himself that he is God. Sino yan? Tanungin ko kayo. Ito po, tama po, the Antichrist, Ngayon, pagdating dito sa pangangaral ng dalawang propeta, mga kapatid, si Juan ay inutusan, measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. So may sumasamba, may templo, may altar, ngayon, wala pa. Di ba? Dahil itatayo pa lang. Di ba? So, ibig sabihin, ang reason 9:24 itong mga kadahilanan ito, yung purpose ng Diyos, hindi pa nagaganap. Tama. So, kailangan ang most holy place. At nandoon ang mga sumasamba, and them that worship therein. Sino yung mga Hudyo? Shall we say amen? But the court, so pag sinabing court, mga kapatid, yung ano doon, yung isang pwede mapagtipunan, At ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo at wag mong sukatin. Wag mo nang sukatin yan. Pabayaan mo na yan. Sapagkat ibinigay sa mga hintil at kailang yuyurak ang 42 buwan ang banal na syudad. 42 days is 3.5 years. Amen? Dito. Ibig sabihin, mananatili, Brother Johnson, yung templo. Kasi sinukat di ba? Pag sinukat, ibig sabihin, may approval at hindi nagigibain pa yon. Tama? Kasi kung gigibain uli yan, Brother Johnson, yung sukat na yan, binigay na ni Ezekiel yan. At naitayo naman ng mga Hudyo, di ba? Kaya nga dito, pinapasukat to approve. Yung approval, yung altar, yung templo, yung mga sumasamba, yung mga handog, yung mga alay, tama ba? Hindi ba aso, hindi ba manok, hindi ba baboy ang iniaalay sa templo? Tama ba na yung red cow ang iniaalay? Yung mga ganoon, mga kapatid, ang ibig sabihin na sukatin mo. Ibig sabihin, bantayan mo. Dahil meron turnover from the Gentile to the Jews. Shall we say amen? Meron turnover.
Kung paano from the Jews to the Gentile, pinarating ang gospel, ganon din sa end time. From the thunder to the two prophets. Naintindihan natin? Merong laging pagta-turnover. Hindi pwedeng walang turnover, mga kapatid. Kaya nga, inutusan si Juan, sukatin mo yung templo, sukatin mo yung altar, at yung mga sumasamba, yung mga handog, yung mga alay, etc., etc. Tama ba yung sinasabi kay Ezekiel? Ngayon, pag tama yun, ito na nga, darating lang Panginoon. Hindi ba? Dito yan, mga kapatid. While sitting in the temple, kasabay ng 2 prophets, mga kapatid, nakikita natin yan. At tayo dito, nabibihisan ng katuwiran ng Diyos. The fine linen. Uttering of the thunders. Yun ang climax na sinasabi, di ba? Shall we say amen? Kaya nga sabi ng mga pastor, kung ako papipiliin, doon ako sa climax. Abay, maganda yan, di ba? Ayoko na sa panahon ni Noah, ayoko na sa panahon ni Enoch. Lalong ayoko sa panahon ng tribulasyon. Mga kapatid, dito tayo sa climax na makikita natin ang kaganapan sa Gentiles, kaganapan sa Israel, kakahayag ng Antikristo, umuupo sa templo ng Diyos na nagpapakilala na siya ay Diyos. Makikita natin lahat yan. Shall we say amen? Amen. At ano mangyayari? Ito, no? Kanilang yuyurakan ng 40 buwan ang banal na syudad. So, yung templo, sinukat, hindi magagalaw yan. Ang magagalaw lang, yung labas ng templo. Naintindihan po natin. Kaya nga merong anointing of the most holy dito. To anoint the most holy. Mananatili yung templo, hindi magigiba na. Papahira na lang ng Panginoon yon para patuloy na pag-aalay, pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Sa verse 3, and I will give power unto my 2 witnesses. Yan. And they shall prophesy 1,230 days clothed in sackcloth. Ilan yon? 1,260 days. Equivalent po yan for 42 months. Shall we say amen? Magpaparapisay sino? Yung 2 propeta. Ihahayag nila ang kaaway. Ipapakilala nila ang manunubos ni Israel, walang iba, si Kristo, mga kapatid. Revival, iyakan, mga kapatid, sa bayang ito. Amen? Kung paanong hayag ito? Kung paanong hayag si Kristo, hayag din to Ganun ang kaaway di ba? Sumasabay lang naman di ba? Bahala na sila mamili kung sinong piliin nila, si Kristo ba o yung kaaway. Sabay yan. Kung paanong si Kristo, ang anak ng Diyos, nakasabay din si Judas, ang anak ng pagkasira. Alam niyo ba yan? Sabi si amen? Si Judas tinawag na anak ng kapahamakan. Si Kristo tinawag na anak ng liwanag. So, sumasabay lagi ang kaaway. So, dito rin mga kapatid, sa pagkakahayag ni Kristo dito, sa pamamagitan ng 2 propeta, hayag na hayag ang kaaway. Pero, alam nyo, ito, high blood ito dahil sa 2 propeta. Kaya pagdating sa middle of the week, wala siyang kapangyarihan laban dito Tignan nyo sa verse 4, sa verse 3, and I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,230 days, clothed in sackcloth. So, simpleng damit ang suot nila. Amen? Sa Facebook, may gumagaya nakahabis ng sako diba? Parang tunay, diba? Tapos yung background niya, pelikula. Papanood nyo ba yun? So, hindi yan totoo, diba? Ito, totoo to. Clothed in sackcloth. The 2 olive trees, sabi dito sa verse 4,
These are the two olive trees. Hindi literal na puno ito. And the two candlesticks standing before the God of the earth. Kasi manghuhula ito eh. Hindi ito literal na puno. Tama po? Yes. Grabe naman. Okay. These are the two olive trees and the two candlesticks standing before the God of Israel. Candlestick meaning sila po ang liwanag. Sila po ang ilawan ni Israel. Tama? Igagabay nila sino? Igagabay ng liwanag sino? Si Israel. Tama? And if any man will hurt them, fire proceeded out of their mouth. Di po ito dragon na lumalabas yung apoy Mga kapatid, ibig sabihin lang nila. Kapapano si Elias, di ba, nagpaulan ng apoy? Di ba? Salitain lang niya at ang apoy ay bababa at tutupok sa kaaway, mga kapatid. And if any man will hurt them, pag sinaktan mo yung dalawang propeta, fire proceeded out of their mouth and devoured their enemies. And if any man will hurt them, he must be in this manner be killed. So yun. This had to power to shut heaven that it rain not. Sa panahon ni Elijah yan, di ba? Amen? In the days of their prophecy, and have power over waters to turn them to blood. Sino yan? Si Moises. Tama po? And to smite the earth with all plagues as often as they will. And when they have finished their testimony, ito na, papasok tayo sa middle of the week. When they have finished the testimony, papasok tayo sa middle of the week. Ngayon, ito, sa verse 7. And when they have finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit, sino yan, mga kapatid? Si Abaddon na. Tama? Because, sino ba ang nagbukas kay Abaddon? Revelation chapter 12, verse 7 to 9. Mga kapatid, there was war in heaven. At si Lucifer binuksan ang kalaliman, mga kapatid. Ang lahat ng demonyo sa ilalim ng lupa, umakyat sa lupa. Ang lahat ng mga demonyo sa langit, bumaba sa lupa. Revelation chapter 9 po yan. Ayan, 1 up to 12, mga kapatid. Yung mga demonyo sa 2 Peter chapter 2, verse 4, at sa Jude chapter 1, verse 6, yung mga demonyong mababangis sa ilalim ng lupa. Nakareserve yun for the judgment. Samantalang si Lucifer, nasaan si Lucifer na yun? At yung mga anghel, panik, panaog, panik, panaog, panik, panaog. Diba? Alam niyo yan? Yes. Saan kang galing? Saan ka pupunta? Ako'y nagpapanik panaog sa lupa, sabi niya. Papunta roon at papunta rito. So, yung mga demonyo ngayon, nagkalat sa ibabaw ng lupa. At mayroon din mga mababagsik na demonyo na nakagapos sa ilalim. Sa hell. Mga kapatid, in the middle of the week, dyan bubuksan yan. Sa 7, and when they shall have finished their testimony, yung dalawang propeta, the beast that ascended out of the bottomless pit, mga kapatid, singular beast yun yung pinalabas dito. Means the spirit beast. The spirit beast. Yung antichrist na hahalili sa antichrist na ecclesiastical warrior. Mga kapatid, lalabas dito yung kanyang anointing. The beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them. Sino yan? Sa dalawang propeta. Siya yung papatay sa dalawang propeta. And shall overcome them and kill them. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, Jerusalem yan, which is spiritually called Sodom and Egypt. So, ganun ang naging turing ng Panginoon Diyos sa Jerusalem sa kanilang pagtangi kay Kristo. Nawari baga ang tingin niya sa bayang ito, mga kapatid, ay Sodomo at Ehipto, mga kapatid. Where also our Lord was crucified. Saan ba napako si Kristo? Sa Israel. Tama.
And they of the people, kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies. Yung dalawang propeta. 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. Ayan po, yung dalawang propeta na ito na pinatay. Hindi sila ililibing, panonoorin lang sila ng mga tao. Alive po yan, through sa inyong mga internet, mga kapatid. Pero wala na tayo dito nun. Ha? Amen? Baka nag-i-scroll pa kayo. Pag nakita nyo, yung dalawang propeta na patay na doon. Mga kapatid, pag nag-i-scroll pa rin kayo ng panahon na yan, ibig sabihin, candidate ka sa Great Tribulation period. Shall we say amen? Dahil dito pa lang sa half-hour silence, mga kapatid, kailangan ma-rapture ka na dito. Tama ba? Ha? Sa half-hour silence, at the end of the 2 days, dahil sa beginning of the 2 days, on the first month, lilitaw ang dalawang propeta, magkakaroon ng revival sa Israel, mahahayag at Antikristo, in the middle of the week, magagalit ito, mga kapatid. At the same time, there was war in heaven, ibabagsak si Lucifer sa lupa, mga kapatid, at dyan na ang simula ng dakilang kapighatian. Unang atake ng Antikristo sa Israel. Doon sa dalawang propeta. Shall we say amen? Amen. So bakit Battle of Megiddo? Battle of Armageddon ang labanan, mga kapatid? Dahil ang luklukan ni Kristo ay Jerusalem. Tama ba? Ngayon, bakit ang Antikristo lagi intay sa Megiddo? Dahil nasa norte siya. Tama? Hinihintay ang pagbaba ng hari ng mga hari upang labanan niya. Amen? Labanan niya, mga kapatid, ng kanyang mga kasundaluhan sa panahon na yan, mga kapatid. Dito yan. Hintayin nila yung pagbaba ni Kristo sa Megiddo. Sa bababa si Kristo, nakakabayo dito. Nakasakay si Kristo sa puting kabayo, kasama tayong bumababa dito. Mga kapatid. At sabi dito, and the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. So, verse 10, and they that dwell upon the earth shall rejoice over them. Ba, magsasaya pa sila, Brother Johnson? Mabuti nga sa iyo. Yan. Kasi nagpaulang ka ng apoy. At pagkatapos, yung tubig, ginawa mong dugo. Ayan, mabuti siya. So, ganun. Parang nasa panahon ng Ehipto, mga kapatid. They that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, and shall send gifts one to another, because these 2 prophets tormented them that dwell on the earth. So, yon, sa galit nila, nagsaya sila, mga kapatid. And after 3 days and a half, the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon which saw them. Sa 12, and they heard a great voice from heaven saying unto them, come up hither. Yun, ito, yung dalawang propeta, nakahiga po doon sa Jerusalem, at tinawag sila ng Panginoon. Inakyat po sila hindi naman rapture of the bride yun kundi sa dalawang propeta lang yun. Amen? Kasi dalawa lang hindi yan rapture of the bride. Tama? Amen? Sabi nga nila, dito daw ang rapture. Kasi kita mo yan, inakyat sa langit, come up hither. May mga tuturo na ganun, Johnson. Middle of the week ang rapture. Kaya maliligaw ka kung hindi mo titignan ng sitwasyon ng Biblia mo Alam ba itong binabasa natin? Hindi ba patungkol sa mga Hudyo yan? Wala na ang gentle bride dyan sa chapter 11 na yan. Hindi ko mini rapture na dalawang propeta dyan, dyan mangyayari ang rapture. Mga kapatid. And they heard a great voice from heaven saying unto them, come up hither, and they ascended up
to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. And same hour was there a great earthquake, and the 10th part of the city fell. Singular city, ano? Hindi sinabing cities. Jerusalem, mga kapatid. And in the earthquake were slain of men 7,000, and the remnant were affrighted and gave glory to God of heaven. The second woe is past, and behold, the third woe cometh quickly. So yung third woe na yan, mga kapatid. Woo, woo, woo. Na mangyayari in the middle of the week, killing of the two prophets. Tapos yung another who, yung sa susunod natin pag-aralan, mga kapatid, ibang focus ng kaisipan ko. Saan nandito? Nakasulat dito. The first woe, hell loose on earth. Ayan. Hell loose on earth. Pinakawalan yung mga demonyo dito. Revelation 9. Chapter 9, verse 1 and 1 to 12. The second woe, killing of the two prophets. Revelation chapter 11, verses 7 to 14. The third woe is persecution of the Jews. Revelation 12:17. Tingnan natin sa Revelation 12:12. Mag-aalauna na, mga kapatid. Dito ka na muna tapusin ito. So, chronological order ng Book of Revelation itong aking pamagat, mga kapatid. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun. Hindi si Mary ito, Kasi ang turo ng mga denominational churches, si Mary yan. Woman clothed with the sun is the Israel nation. Why clothed with the sun? The gospel sun shining in Israel. Ano? Nag-shine ang gospel, nag-shine ang salita ni Kristo sa bayang Israel. And the moon under her feet. So, moon ay nagsisimbolo sa shadow. Mga kapatid, the law, the moon under her feet, nasa ilalim na ng kanyang paa. And upon her heads, a crown of 12 stars, the 12 tribes of Israel. Amen? And she, being with child, cried, traveling in birth and pain to be delivered. Nagadalang tao at siya ay sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Bakit siya nagdaramdam, mga kapatid? Dahil panahon, Brother Johnson, ng dakilang kapighatian. Nagdaramdam si Israel. Bakit? Inaatake ng Amerika. Inaatake ng Roma. Amen? Amen? Ang kalaban niya ngayon, yung kakampi niya. Alam niyo ba yun? Dahil ang bansang Roma at ang bansang Amerika, yan po ang beast at ang image of the beast. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon. Si Satanas po yan, mga kapatid. Having 7 heads and 10 horns. The anointed one of Satan is, mga kapatid, the beast system, ruled by the beast. Great red dragon, the anointed, of the beast, the anointing of the false prophet. So, spirit to, mga kapatid. Behold, the great red dragon, having 7 heads and 10 horns. Yung kanyang pamunuan, yung kanyang luklukan, meron siyang 10 bansa na kanyang kaalalyado. Yan. And 10 horns, mga hari ito. And 7 crowns upon his head. So, natural, kapag hari, may crowns.
And his tail viewed the third part of the stars of heaven. So ito na nangyari, mga kapatid. Yung kanyang pagbaba dito. His tail viewed the third part of the stars of heaven and did cast them to the earth, and the dragon stood before the woman, Israel, which was ready to be delivered. Sino ang kanyang isisilang? Yung 144,000 this time. Hindi na si Kristo yan. Kasi si Kristo isinilang na dun eh. Tama? Yung ipapanganak niya dito, ibig sabihin yung kanya makukonvert. Tama po? For to devour, sabi dito, and did cast them to the earth, and the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. And she brought forth a man-child. Ayan, si Kristo po yun. Yun si Kristo sa verse 5. Umatras siya, no? And she brought forth a man-child who was to rule all nations with a rod of iron sa millennium, and her child was caught up to God and to His throne, and the woman, si Israel, yung mga tao, fled into the wilderness, nagtakbuhan sila. Ano? Bakit? Inaatake na sila ng Antikristo, mga kapatid. Where she had a place prepared of God that they should feed her there 1,203 days. Dito yun. 1,203 days. 1,260 days equivalent to 3.5 years or 42 months. Dito yan. Amen? Kasi hahabulin siya ng Antikristo saan man siya magpunta, mga kapatid. At alam niyo yung kanyang pinagtaguan, mga kapatid? Dumindol na napakalakas, bumuka ang lupa doon sa bundok ng Sion, at yung bumuka yan, mga kapatid, yun ang naging kanilang pinagtataguan. Yung Valley of Asal kung tawagin. Wala pa yan eh. Maski search niyo sa history nyo, wala pa yung Valley of Asal na yan. Future tense pa yan. Kaya mangyayari pa lang yung middle of the week. Dito, mga kapatid, tama, dito sila magtatakasan, magtatakbuhan. At yun ang kanilang escape, mga kapatid. Nabubuko ang lupa. Tignan po natin, tapusin na natin ito para iba naman sa next week. And the woman fled into the wilderness when she had a place prepared of God that they should feed her 1,203 days. And there was war in heaven, so ito sa gitna. And his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place anymore found in heaven. So ito po, yung mga anghel ni Lucifer laban kay Michael, na anghel ng Diyos. At sabi dito sa 8, and prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. Hindi na sila pinahintulutan. Pagdating sa middle of the week, hindi na po sila pinahintulutan magpanik-panawag pa. Shall we say amen? Amen. And the great dragon was cast out. Sino yung great dragon? Ito yung sagot, The great dragon was cast out. That old serpent, that devil, and Satan, which deceived the whole world. Mga kapatid, yung great dragon dyan sino? Yung devil. Yung Satan. Si Lucifer din yan. Tama? Sabi ng denomination, yung great dragon dyan China. Kung nakakita lang ng dragon sa China, yan ang great dragon na sinasabi. Spirit po yun. Espiritu, sino po yung si Lucifer yun? Ulitin natin ang pagbasa. And the great dragon was cast out. Dito yon, binagsak. That old serpent. Diba? Inanoint niya yung serpente, diba? Tama. Kaya no doubt, siya rin ang nag-anoint sa dragon para yung mga dinosaurs doon, naglalaki ang hayop mag-away-away, mga kapatid. The devil, the serpent,
And Satan, which deceiveth the whole world, he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, is strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accuse them before our God day and night. So, si Lucifer pala, tagapagsumbong, ano? Ha? Di ba sinusumbong niya si Job, di ba? O, tignan mo si Job, o, sige nga, subukan mong testingin niya, pag hindi yan, di ba? Pag nasaktan yan, pinaghirap mo yan, baka makakalimutan ka lang yan. Di ba? Tagapagsumbong ito, mga anak. Sa 11, and they overcame him by the blood of the Lamb, yun, and by the word of their testimony, and their love, and they love not their lives unto the death. Meaning, they love not their lives unto the death. Tribulation saints ito. Mga Hudyo at mga foolish virgins. Tama po. Kasi, una na tayong ni-rapture. Wala na ang bride sa lupa bago pumasok ang middle of the week. Tama po. Pero itong tagpong ito, mga kapatid, ay ang dakilang kapighatian. Na paglabas ng mga demonyo sa ilalim ng lupa at pagbaba ng mga demonyo galing sa langit, mga kapatid. So, anong mangyayari? Sa 12, Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth. So you see, the word woe, that is the second woe. Woe to the inhabitants of the earth. Kung ikaw ay nabubuhay pa dyan, sa aba mo, yun, sa Tagalog. Sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkakaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Diba? Kapag pala nakahatu-hatulan na, mga kapatid, lalong bumabangis, no? Amen? At nang makita ng dragon na siya inihagi sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. So you see, that is Israel. Tama. At ang babae ibinigay ang dalawang pakpak ng anghel. Ano yun? Yung mensahe ng dalawang propeta. Amen? Dalawang pakpak ng agila upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanya isang panahon at mga panahon at kalahati ng panahon, 3.5 years. Intindihan natin? Times and half a time. 3.5 years. Kaya nga yung half-hour silence, Brother Johnson, is 6 months yan. Because of the times, and half a time. Ha? Sabi sa amen? Yung season of rapture ay 6 months. Ipapangaral, mga kapatid, ipapangaral ang mensahe ng 7 kulog. Praise the Lord. Ang Diyos hindi magbibigay ng month, year, days, kung hindi natin pakikinabangan Naniwala tayo? Hindi siya magsusukat ng mga panahon kung useless. Precise ang Panginoon Diyos. Siya ang sumulat niyan all-knowing. He is an all-knowing God. May mga hindi lang tayo maintindihan. Pero kapag pinaunawa na sa atin, huwag natin tatanggihan, mga kapatid. At ang ahas ay nagbuga sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog upang maipatangay siya sa agos. That is the flood of persecution to, mga kapatid. Sabi sa English, and the serpent, the devil, cast out his mouth water
as a flood after the woman. Kuman yun, mga kapatid. Kuman yun. Kasi lumabas sa bibig niya di ba? So that is kuman. Ibig sabihin, salakayin nyo, lusubin nyo, pahirapan nyo, patayin nyo. So, amen? So, para makita natin yung mga simpleng bagay dito sa binabasa natin. Sino yung serpent? Yung dragon, yung Satan, isa yan, si Lucifer. The serpent cast out of his mouth water. Hindi naman ibig sabihin nagmumug siyang gayon. Tapos nagbuga ng gano'n. Hindi na ganun ibig sabihin nun. Kundi, nagbuga siya ng isang kuman upang labanan ang babae. Sino yung babae? Hindi yan si Mary. Ulitin ko, that is Israel nation. Sabi siya, amen? Cast out of his mouth water as a flood of persecution after the woman, Israel, that he might cause her to be carried away of the flood, and the earth, ito nangyari mga kapatid, the earth helped the woman, and the earth opened her mouth. Ano ibig sabihin niya? Paano bubuka yung lupa? Paano bubuka yung bibig ng lupa? Wala naman bibig yung lupa Lumindol ng malakas. Nahati ang lupa. Gumano, no? Nagkaroon ng Asal Valley na napakakalaking valley na may underground yon, pinagtaguan ng mga remnant of Israel. Si Keraya yan, o kaya isasipan niya, kung di ako nagkamali. Chapter 14. So 14, and the dragon was wroth with the woman and make war. So you see, ito na. Ito yung maliwanag. Di ba kanina? Kanina, nagbuga ng tubig. Pero dito, make war. Maliwanag ba yun? Mas maliwanag na, di ba? Kanina, parabol. Naglabas ng tubig. Pero ngayon, maliwanag na. The dragon, which is Satan, Lucifer, and the old serpent, was wroth with the woman. The woman is Israel. And went to make war with the remnant of her seed, yung mga natitira pang buhay. Kasi yung mga kasundaluhan, bagsakan na, Brother Johnson. Patay ang mga sundalo. Ang kaaway nila Roma at saka Amerika. Ang last chance nila ay ilalim ng lupa. Sabi ng mga ibang mga ngaral, ang tataguan daw, Brother Johnson, na wilderness ni Israel ay iba-ibang bansa. No way! No way na makatago sa iba-ibang bansa ito. Tama! Mga kapatid, yun na lang ang last chance nila, underground. Sa 17, and the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, Israel people, and have the testimony of Jesus Christ. Ayon, false virgins and Israelites na naniwala na during that time because of the testimony of the true prophet, Moses and Elijah. Not literally, ulitin ko sa inyo, not literally Moses and Elijah, but the same power and anointing of Moses and Elijah na isusugong muli sa lupa. Sa 14, hindi ko yata nabasa to, no? And to the woman, Israel, were given 2 wings of great eagle, Revelation, that she might fly into the wilderness. The wilderness is the underground, mga kapatid. Into her place, where she nourished for a times and half a time, from the face of the serpent. Mga kapatid, sabi dito sa Tagalog, siya'y kakandilihin. Mga kapatid, sa tingin ba ninyo, may iba pang lugar na pagkakandilihin sa kanya? Tapos, amen? Inaway niya ang mga Muslim. Ngayon, inaway niya ang Amerika. Ngayon, inaway niya ang Roman Empire. Saan siya pupunta? Sa komunista? Lalong no way.
Tama. The only way, Brother Johnson, bubuka ang lupa. Tama ang pagkakasabi, hindi ba? Malinaw ito, mga anak, mga kapatid. Sabi dito, she was given 2 wings of the great eagle that she might fly into the wilderness, into her place where she is nourished for a time, times and half a time, from the face of the serpent. Saan ba yung bumukang lupa? Ito, sa 16. And the earth helped the woman, Israel, and the earth opened her mouth. Ayun, di ba? Saan ba ang bibig sa lupa, mga kapatid? And swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. Ayun, natakasan niya yung mga order ng kaaway. Atakihin sila, patayin sila, lipunin sila, wasakin sila. Mga kapatid, hindi nangyari yan dahil tinago sila ng Panginoon. Amen po? So, hanggang dito na lamang po, mga anak, mga kapatid. I hope na nagdagdag ng linaw sa atin ito dahil ganun, mas magandang sistema ang pag-uusap natin, yung by detail talaga. At nasa huling mga araw na tayo na hindi na po kailangan ng parabolic, kailangan transparent na. Shall we say amen? Naintindihan po natin? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo'y manalangin sandali. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, minsan pa kaming nagpapasalamat